At kaugnay ng pagkakatalaga kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno, makakapanayam natin ngayong umaga si Attorney Rowan Libarios, President ng Integrated Bar of the Philippines o IBP. May kinatawan po ang IBP sa Judicial and Bar Council o JBC na siyang nagbigay ng shortlist kay Pangulong Noynoy Aquino ng mga kandidato sa pagka-Chief Justice. Good morning po, Attorney. Good morning, Cara. Are you happy with this selection, this choice of Pinoy for Chief Justice? Kami sa IBP, we welcome the selection of Justice Sereno as the next Chief Justice. Kasi nagkaroon nga kami ng mock elections among the IBP governors and the national officers. At yung resulta sa aming mock elections, and based on our evaluation, siya yung lumabas na number 2. She was ranked number 2 by the IBP. Who was number 1? Ito sa BAD. Justice Abad. Yeah. Okay. And, bakit mataas siya para sa IBP? May representative ang IBP sa JBC. Of course, yeah. Si Attorney Cayosa. Yeah. But nagkaroon kami ng botohan din separately, yung mga Board of Officers at saka Board of Governors sa IBP. And based on our mock elections, lumabas na si Sereno was the number 2 choice ng board. Why are you happy with this? Bakit masaya ang IBP with the choice of Sereno? Kasi doon sa kanyang presentation sa program tsaka sa kanyang mga articulation of her judicial philosophy, maraming nagkagusto sa kanyang pinakitang youthful idealism. Pinakita niya doon yung kanyang commitment sa transparency, accountability, and judicial reforms. At sa tingin namin, sa panahon ngayon, kailangan ng somebody who can inspire that kind of reform. At nakita namin yung kay Justice Sereno. Okay, sinabi ninyo youthful idealism. Yes. Youthful idealism. Youthful kasi bata rin siya Bata talaga. siya. Hindi pa kayo nangangamba kasi she would be serving for 18 years. So hanggang 2030, Chief Justice itong si Sereno. Ang sinabi niya sa amin na 18 years can be 18 years of possibilities. No? Kasi marami siyang pwedeng gawin. At saka isa sa hina-highlight niya doon sa discussion namin is that yung kanyang gusto magkaroon ng new generation of judges. Yung 18 years niya gagamitin doon niya to build a new generation of judicial excellence. Na talagang ang hudikatura na mapagkatiwalaan, building up and she will conduct a deep search for the best and the brightest in the judiciary. At sinabi niyo rin po, Attorney, kanina na isa sa mga dahilan kung bakit kayo naniniwalang tama itong desisyon ng Pangulong Aquino ay she could inspire, sabi ninyo, yes, she could inspire the judiciary towards reform. Yeah. Pero alam naman po natin na si Chief Justice Sereno ay medyo may banggaan siya with the other justices. Matagal na, di ba? Parang simula nung nakaupo siya dyan, lalo na nung impeachment trial at nung Hacienda Luisita case, ay marami siyang banggaan with the other justices. Sa tingin niyo ba makakaya niyang ma-inspire yung kanyang fellow justices? Tama po yung reservation na yan. Palagay ko, initially talagang maraming resistance dyan within the Supreme Court. No? Especially napakabata ni Sereno at yung kanyang previous dealings. No? Nagkakaroon banggaan sila sa mga kaso. But on the whole, kasi tingin ko, since maliwanag yung kanyang commitment sa promotion of or strengthening of the judiciary, maliwanag yung kanyang commitment sa reforms, I think ang ating mga karamihan naman sa mga Korte Suprema naman, they also took the same oath of office, the same allegiance to the Constitution, the same vision for the courts and for the country. By and large, mag-gel din yan into a unified court that is committed to reform. At yung mga pinag-awayan nila in the past, makakalimutan? Palagay ko magkakaroon ng healing process yan. It all depends. Yun ang challenge nila kay Justice Sereno ngayon. Ang challenge niya is how to reach out. No? She has to reach out to the other members of the court. Kasi marami dyan, may mga valid talaga ng mga reservations kasi batang-bata talaga siya. Nagkaroon ng mga hidwaan dati. So ang challenge kay ngayon, Justice Sereno is to reach out to the other justices of the Supreme Court. Isa pang batikos kay Justice Sereno ay yung kanyang independence. Magiging independent ba siya lalo pat appointee siya ni Pangulong Aquino at sinasabing malapit daw siya kay Pangulong Aquino? Sabi naman natin, isa ito sa mga pinaka-importante for the next Chief Justice, yung independent siya from the executive or the legislative. Palagay namin, based sa kanyang mga pronouncements, very consistent naman si Justice Sereno na sinasabi niya na kahit si Pangulo Aquino, yung kanyang appointing authority, does not follow na maging sunod-sunuran naman siya. Siguro sa aspeto ng judicial transparency at saka yung campaign for clean governance, susundin niya yun. Kasi that's sa pabor naman sa taong bayan yan.
Pero I doubt naman na kung lahat na gusto ng presidente, susundin naman ni Sereno kung So, sa palagay talagang niyo, hindi- against sa Constitution. Sa palagay nyo, hindi ito magiging Aquino Court, itong I Supreme don't Court? think so. I don't think so. You don't think I so? don't think so. Lalo na yung mga karamihan naman ng mga miyembro ng Supreme Court ngayon, hindi naman talaga matawag natin Aquino Court pa rin. So it's going to be an independent court, tingin ko. Okay, Hacienda de Luisita, yan yung unang bati ko sa kanya ngayon na baka daw ginawa ito ni Pangulong Aquino na i-appoint si Sereno para mabago yung desisyon tungkol dun sa Hacienda Luisita. Mukhang malabo rin yan Malabo kasi yun. nagkaroon na ng final eh. At saka dun sa final decision, sumama naman si Justice Sereno sa majority ng mga Korte Suprema ng mga miyembro. So I don't think it will be an issue. Sa bagay, collegial body naman Yeah, kasi ang collegial body. ang Supreme Court. So at the end of the day, kahit ikaw yung Chief Justice, you're just one vote. Correct. 15-man board o ang ating Korte Suprema, each justice is entitled to one vote. So yung boto ni Sereno is only one vote. Yung 14, ibang boto rin yun. No? Attorney Libarios, may lumabas din na issue kahapon, yung psychological exam daw or test dito kay Sereno at hindi daw masyadong mataas yung kanyang nakuhang grado sa kanyang psych exam. Do you think this is a factor? Ang issue ba dito? Sa tingin ko kasi dumaan naman ito sa process ng JBC, no? Yung lahat ng proseso dinaanan eh. And she got a second highest vote sa JBC, 6 votes eh. So I don't think it's an issue kasi ang presumption natin, ginawa naman ng JBC yung kanilang function. Ni-review nila lahat ng mga psychological test na yan, totoo man yan. So since pinasa nila at binigyan nila ng second highest rank naman si Sereno, so I think that's already water under the bridge. So ibig sabihin, the fact that she made it to the shortlist, ibig Yes. sabihin eh, pasado siya siguro. Pasado siya, oo. Kasi kung may problema talaga sa kanya, dun sa kanyang psychological... Hindi naman siya aabot sa shortlist. Oo, tsaka hindi siya maging number 2 sa shortlist. Pero, hindi ba sa tingin nyo magkakaroon ng epekto to? Kasi alam naman natin, Supreme Court parang ginagalang dyan ng seniority. Hindi ba parang, of course, may ibang mga nagsasabi na baka daw mabypass, lalo pat bata siya, she was going to be serving for 18 years. Hindi ba parang na-bypass yung the other senior justices? Tama po yan, no? Talaga merong mga negative na reactions, no? At ang sinasabi, baka it would cause demoralization. But we have to understand na dumaan naman siya sa process. For the first time kasi binuksan yung proseso sa search, no? At yun ang panawagan ng taong bayan eh. Buksan yung search process. Kaya pati outsiders inallow to join the process. Sumalang siya sa proseso, dinaan niya lahat ng mga requirements at siya ang napili sa proseso. So it's only but fair that we should accept the results of the process. So tingin namin na kung may initial reactions man ito, lalabas din na matatanggap ng taong bayan niya. Tsaka besides, hindi naman siya pinakabata. Ang pinakabata naging Chief Justice, si Justice Moran, 51 years old. Siya 52. So actually, she's not the youngest Chief Justice. Sa US, may 44 years old na Chief Justice. So hindi talaga pinakabata rin si Justice Sereno. But she's not the most senior. Of course, she's not the most senior. Pero nga, yung nangyari dito kasi sa proseso, binuksan yung proseso. In fact, kung si Secretary de Lima ang na-appoint, she's even younger than Justice Sereno. So, kasi binuksan ang proseso inallow yung, parang nangyari for the first time, talagang sinet aside yung seniority rule. Even the JBC, sa kanilang ranking makita mo, may mga pumasok na mga outsiders so talagang binuksan din proseso. So in other words, tanggap na dapat ang taong bayan to, tanggap na rin ng mga aplikante na talaga magkakaroon ito ng sakripisyo sa seniority. So sa madaling sabi, ayaw niyo man siya, o babae siya, di ba? Isa pa, historical, first woman Chief Justice, bata, or meron siyang mga dissenting opinion laban doon sa kanyang mga decisions in the past. Hindi na to dapat binibigyang issue pa dahil the process has been clean and transparent. Yeah. The process was properly observed. It was a clean and transparent process. At tingin namin destiny talaga ni Justice Sereno ito Nobody expected na ganoon kabilis siya maging Chief Justice. But there were circumstances along the way na nag-create for her to be there now as Chief Justice of the Supreme Court. As a final question, ano ang hihilingin ninyo or sisingilin ninyo kay Justice Sereno sa kanyang pag-upo bilang Chief Justice? Ano yung isang problema sa hudikatura na dapat masolusyonan niya? Lalo pa, she's going to be given 18 years to solve this problem. Sana masunod niya yung sinabi sa amin sa IBP forum namin, yung kanyang programa, judicial reforms.
And we would like her Anong to reforma? And we would like her to focus on two things, no? Alright. First, yung docket congestion. Grabe talaga yung delay of the disposal of cases. Mas marami pumapasok kaysa lumalabas. Kailangan talaga i-improve yung efficiency of the justice administration. And secondly, we need greater accountability in the judiciary. Kasi lumalabas talaga may mga corruption, no, sa mga judges. At saka we have to improve the trust and confidence ng publiko sa ating judikatura. So itong dalawang bagay na to, more efficient disposal of cases, yung docket congestion, at saka more public accountability. So, malinis na hudikatura at mabilis na hustisya. Tama po yan. Nako. Well, she has 18 years to fulfill that at i-institute yung mga reforms na yan. Let's all hope for the best. Thank you. Maraming salamat po, Integrated Bar of the Philippines President, Attorney Ron Di Barrios. Thank you, Carla. Thank you, sir.